Ang JAB Resilience Tour ay nagtayo ng mga basketball courts sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Ashkelon, Demona, Storot, Kibutsi, Kim, Ofakim, Herzliya at Majdalshan. Kaya para magbigay ng dagdag na impormasyon, welcome natin sa studio si Jared Armstrong, isang professional na basketball player. Jared, masaya kami makita ka ulit. Matagal ka nang gumagamit ng sports para magbuwag ng hadlang. Kwento mo kung paano nakakatulong ang sports sa kabataang maghilom dito sa bansa? Anong obserbasyon mo ngayon? Oo. Salamat sa pag-imbita. Para sa akin, ang sports ay paraan ng pamumuhay ng maraming kabataan. Maraming kabataan ay nangangarap maglaro sa pinakamataas na antas ng professional na basketball kung saan pinalad akong makapaglaro. Naniniwala akong ang sports ay pwedeng maging paraan ng paghilom at kanlungan ng tao para mailabas nila ang nararamdaman. Yan ang nais naming ibigay. Na maisip namin ng partner ko na si Brian ang ideya na gawin ang tour na ito. May humigit kumulang 8,000 court dito sa Israel. Karamihan ay hindi na maganda ang kondisyon. Paano tayo makakagawa ng positibong lugar para sa mga bata na magagamit nila sa soccer, basketball o iba pang sports at magsilbing inspirasyon sa kanila? Naisip pa naming mag-tour para bisitahin ang 10 lungsod na lubang na apektuhan. Kagabi lang kami umalis sa Sakim Alamim, nakatrabaho ang 70 plus bata at hinihiling nilang bumalik agad kami. Kaya makikita mo na may pangangailangan, kagustuhan at pagkakataon para makagawa tayo ng epekto ngayon at sa hinaharap. May napansin ka bang pagbabago o pag-unlad sa mga kabataang nakatrabaho mo? Lalo na't ilang beses ka na rin bumisita rito. Nakikita mo ba ang progreso? Nakikita mo ba na mas nagagawa ng mga tao na mailahad o masabi kung ano ang nararamdaman nila sa pamamagitan ng mga larong ito? Nung nakaraang taon, nakatrabaho namin ang Ofakim community na may 47 biktima ilan dito ay namatay noong Oktubre 7. 5 buwan kaming nakipagtrabaho sa kanilang komunidad at napansin naming bago pang mga kampo, maraming batang naihi sa kama at hirap matulog. Habang umusad ang programa namin, kasama sila. Marami sa kanilang sabik na dumalo linggo-linggo sa programa. Pati sa bahay, napansin ng mga magulang nila ang pagbabago sa pagtulog at paggaling ng mga bata sa basketball at kung ano ang maaaring gawin ito para sa kanila at kung paano ito makakapagbigay inspirasyon sa kanila na magpatuloy araw-araw. Hindi lang ito tungkol sa physical na lakas, kundi pati sa mental at emosyonal na kalusugan. Sa tingin ko, ang basketball ay nagsisilbing outlet. Sa tingin ko, nagbibigay ito ng lugar kung saan pwedeng pumunta ang mga tao, maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan, at habang naroon, hindi mo naisipin ang realidad ng mga nangyayari bago sila umuwi o umalis ng gym. Sa tingin ko, ligtas itong lugar at oportunidad para sa mga bata na magsama, matuto, mag-enjoy, at pansamantalang makalimot sa mga nangyayari sa mundo. Iyan ang layunin ng JAIP Camp tuwing nasa Israel kami. At ito rin ang ginagawa namin itong huling 2 taon para makagawa ng epekto at magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Iyan ang pinakakamanghamanghang mensahe ngayon. Sa madaling salita, may mga inisyatiba o plano ba sa hinaharap na ang ilan sa mga batang Israeli ay makapunta sa Amerika at makapaglaro doon? May mga kampo kami sa Amerika at kasalukuyan kaming lumalawa. Lahat ng aming kampo ay nasa Philadelphia. 3 linggo may ang taginit. Hindi lang isang beses ang tour. Sa susunod na taon, 18 port ang ayusin namin. Taon-taon naming plano sa Israel ang mag-renovate ng 18 basketball court sa mga lungsod na naapektuhan ng digmaan o nangangailangan ng bagong court para may libangan ang mga bata. Kaya alam mo, plano namin gawin ito dito sa Israel, pero ipagpapatuloy din namin ang progreso at dadalhin ito sa Amerika para matulungan din ang mga bata sa mga lugar na nangangailangan nito. Dito sa amin, sinasabi namin, Kola Kavod, mahusay ang galing ng inisyatiba mo. Salamat ulit sa pagpunta sa studio para ibahagi kung paano mo tinutulungan ang maraming kabataan. Mahalaga talaga ang ginagawa mo. Jared Armstrong, salamat sa pagpunta sa Rundown.